Hello friends, kumusta? Ipapakita ko sa inyo yung backyard garden namin na hindi masyadong maganda pero nakakatulong siya na makakuha kami ng masustansyang pagkain dito. So, yung una yung nakita ay alugbati, then hindi ko masyadong naalagaan tong kamatis na 'to, pero itutour ko muna kayo kung ano bang naging halaman dito sa backyard. Pero meron din yang isang bunga. So, happy na ako dyan dahil hindi ko naman masyadong naalagaan yan. Pero paunti-unti, isa-isahin natin yang alagaan. Then, meron din tayong mga bulaklak para makatulong sa mga namumunga na mga vegetables. Meron din tayong tanglad para kung gagawa tayo ng utan Bisaya or lauoy, diyan lang sa bakuran natin kukunin. Then, meron din tayong siling haba. Pero, yung nakikita ko sa YouTube, may kaparehos na mukha dyan at ang tawag nila ay F1, kung hindi ako nagkakamali. So, pag gulang-gulang na, yung sili na yan ay medyo maanghang. Ito naman, nag-try akong nagtanim ng garlic. Medyo matagal na yan, pero hindi ko lang alam kung mamumunga ba yan. Siguro, mag-try pa ako ng mas magandang lupa para sa kanya. Ito namang napakaliit naming malunggay. Konti na lang ang dahon dahil dyan din kami kumukuha kahit maliliit pa ang dahon. At meron din tayong alaga na gumagala dyan, yung mga maliliit na kambing, naghahanap ng pagkain. Pag nakikita nila yan, nauubos yung dahon. Then, mga talong natin, maliliit pa at medyo payat pa dahil 2 days pa lang yan na transplant. Then, long beans, okra, medyo gulang na yan at pinutulan na natin ang sanga. Maghahanda tayo ng iba pa nating itatanim. Gamit na gamit yan sa lauoy natin. Ito na pala yung sili pag hinog na. Yan ang mukha niya. Gusto ko ang sili na yan kasi mas mahaba-haba, hindi masyadong maliit at madaling ma-harvest. O, samahan nyo kaming maglinis sa garden namin sa part na yan. So, kalimitan mga container ang ginagamit namin kasi nasa slope area tayo. So, ang container na to ay natamnan sa gilid ng string beans. Yung nakaraan, natamnan niya ng kalabasa. May tumubong kalabasa pero pinutol ko kasi naging masukal yung garden. Maliit lang kasi ang space natin. So, papalitan natin yan ng talong. Medyo may kapayatan dahil hindi na masyadong naasikaso. O, maghanap tayo ng oras para yung mga kinakain natin, mas marami tayong makuha sa backyard para sigurado tayong walang fertilizer. Yung mga goat manure na sinasabi ko na marami dito dahil maraming kambing na inalagaan dito sa backyard. So, magagamit din natin yan sa ating paghahalaman, lalo na sa mga vegetables. Medyo maraming damo pa yan. Meron din tayong mga nilalagay na mga kamote. Pero yung kamote na yan ay may bunga sa roots niya, di ba? Meron din namang kamote na talbos lang, pero tinatalbosan ko din yun. Pero kinuha muna namin kasi papalitan namin yung space na tinamnan nun para mas maganda ang pagtubo nila. Itong si Belle natakot sa bulating nakalkal mula sa fertilizer. So, ito na yung mga malunggay na wala ng dahon.
dahil kinain na ng alaga nating kambing. Oh. Kunan muna natin yung mga damo sa likuran ng mga container na yan. Slope area na yan. Mas mababa na. So, container lang kasi pag umuulan, nadadala yung mga fertilizer at iba pang lupa na magaganda. So, sayang naman. O, ang plano ko dyan, tatamnan natin yan ng malunggay. Dahil sa ibang part ng area namin, ang malunggay ay hindi tumutubo. Nalalanta kasi may mga anay at inaanay yung mga namin, mga malunggay pag stem ang tinatanim. So, eto na nga yung mga alaga namin, nakagala na naman sa garden. At pinipili na yung kakaining mga dahon. Salamat pala sa panunood.